A day in my life as a Filipinarang vlogger. Hello everyone! Samahan mo nga pala ako mag-a day in my life with me, Eliza. Isang small content creator na patuloy na nagsusumikap na maabot ang mga pangarap para sa pamilya. So for today's video nga pala, maaga na namang nagising ang babaeng ito dahil ito na naman ang araw na marami siyang gagawin. Antok na antok pa nga ako dyan pero kailangan na natin talagang bumangon ng maaga. Kasi bilang isang nanay, kahit na mahirap, ang motto natin sa buhay, laban lang. At dito nga pala, may iniinda palang masakit ang aking Diyosawa kaya sabi ko, hilutin ko na lang siya. Pero bago ko kinuha ang panghilot, natawa na lang ako dito sa pinakita niya. Nililo. Tapos yung man, Siya may gawa yan? ayun. Hindi siya kanay tayo sa siga. Tapos niya ano ni pagkatasyon na. Ikaw to papa ako na lahat. Tapos si Papa, si Pakka, si Tita Luna. Ako ko na. Hindi nagkakaroon na eh. Hindi totoo. Natuwa na lang talaga ako dito kasi naman ang daming kalokohan ng aking anak. Ay naku, may pinagmanahan talaga. At dito nga pala, inumpisan ko na rin hilutin ang likod ng aking Diyosawa. Buti na lang ay kahit papano meron tayong alam about sa pagmamassage-massage. At buti naman sa ginagawa kong to ay medyo nakaka-relax na daw ang kanyang likod. Tinapos ko na nga rin pala ang pagmamasahe sa kanya at kami ay magkakape na. Dito pa lang siya, nilawag lang na rin. Pangiti-ngiti lang yan, pero marami nang gagawin yan. Dito nga ay prepare ko na rin ang aking paglalabahan. Isang maganda nga pala dito sa amin, ilibre ang tubig. Kahit magdamagan ka pa dyan, magigib talagang hindi mauubusan yan, promise. Oops! Muntik pang nadapa ang babaeng yan. Ano ba naman? Kada maglalaba nga po pala ako, mano-mano talaga ako. Kamay lang, walang washing machine. O baka sabihin nyo, may washing machine sa likod ko. Hindi na po pwede yan dahil matagal na pong naisakyan. At sira na po kasi yan. Tsaka kahit wala naman pong washing machine, kayang-kaya ko naman po talagang maglaba ng mano-mano lang. Sanay na po kasi ako dyan. Yun nga lang, masakit talaga sa kamay. Tumigil nga muna ako saglit sa aking paglalaba dahil tinawag ako ng aking Diyosawa. Bumili kasi siya ng pandesal at sabi niya kain muna daw ako. Hindi pa kasi kami nag-aalmusal dyan. Pagkatapos ko nga palang kumain ng pandesal, ito nga tinapos ko na rin ang aking pagkukusot. 3 days later. After ilang oras nga ng paglalaba at eto ay nabanlawan na rin natin sa wakas. Pero hindi naman po natatapos dyan ang lahat dahil magsasampay pa po tayo. Pagod na rin nga pala ako dyan pero nabigla na lang ako nang biglang may inabot ng aking anak. Nanguha pala siya ng bulaklak ng gumamela at ibinigay niya sa akin. Pero dahil sa binigay niya ay bigla na lang nawala ang aking pagod. Dito nga pala habang nagsasampay ako nakita ko ang aking Diyosawa na nagluluto na pala ng pananghalian. At konting push na nga rin pala sa wakas matatapos na rin ako sa aking mga labahan. Ito na nga pala lahat ng aking mga nilabahan. O, okay kayo dyan. Habang nagbe-video nga pala ako, biglang sumulpot ang aking bisawa. Tawang-tawa na naman talaga ako dyan kasi bigla-bigla na lang siyang sumusulpot. Kasi kanina lang andun siya nagluluto at ngayon biglang nandito na siya. Pero dahil sa ginawa niya ay medyo nawala na naman ang aking pagod. Mukhang full energy talaga ang babaeng ito ay katatapos ko nga lang naglaba, naglinis naman na ako ng bahay. Inabot na nga pala ako ng pananghalian nang natapos ko lahat ng aking trabaho at eto na, nag-prepare na pala ang aking Diyosawa ng aming kakainin. Eto nga pala yung niluto niyang sinigang na baboy. Kain po tayo. At kahit nga pala pagod na pagod ako, talaga namang naparami ang kain ko dyan kasi favorite ko nga po pala ang mga sinabawan. Dahil ako po yung babae na kahit sabaw lang talaga ay mapaparami ang kain. At syempre, pagkatapos ng kainan, kailangan na po natin maghugas ng plato. Tinapos ko na nga rin palang maghugas dyan, pero mamaya wala na akong iintindihin ng mga gagawin at makapagpahinga na rin ako. Diba ganun po talaga tayong mga nanay, kahit minsan pagod na tayo at hindi natin natapos yung mga trabaho natin, gagawin at gagawin pa rin natin yung mga hindi natin natapos. Kasi masulit na naman talaga ang pahinga kung natapos mo na lahat ng mga gawain mo, diba? Few moments later. Nakapagpahinga na rin pala ako dyan at kanina naggayat na rin ako ng mga pangrekado dito sa pansit. Nagluto na po tayo ng pansit dahil yan na po ang aming hapunan. At yan na po, kain po tayo. Sino po pala ang favorite din dito ang pansit kanin? Di ba po, napakasarap tapos may mainit pang sabaw. Perfect na perfect talaga ang pansit kanin na yan.
Kaya asahan na naman talaga na sira na naman ang diet ng babaeng ito. Puros na lang sinasabing diet pero hindi naman natutupad. Ganyan din ba kayo? Pero para sa akin, ayos lang masira ang diet ko. At least busog, di ba? At isa pa, naniniwala ako sa kasabihan na ang tunay na diet ay nag-uumpisa sa salitang bukas. Puro bukas, hindi natutupad. So, ayun na nga po pala, medyo mahaba na rin po ang video na ito at nagpapasalamat po ako dahil kahit di nyo ako kilala, sinamahan nyo ako mag-a day in my life with me, Eliza. Thank you for watching. God bless us all. Mwah!